Hmm. Di ho ba? Walang lakas, walang substansya yung sa Pangulong Bongbong Marcos at ito naman pong kay Vice Presidente, sandamakmak ang ebidensya ho. Kayo na ang magsabi, mga bossing, kung sino ang karapat-dapat na ma-impeach talaga. 16 lawyers acceptance fee pa lang, paldo na. Oh, nakakalungkot to, no? Mark, sa topic tayo. Sabi ni Checher, huwag kang ganyan-ganyan. Ano? Huy! Ano siya sabi mo? Nasa topic tayo. O ngayon ho, mga bossing. No? Eto naman po. Si Senador Ping Lacson, sabi dito, inupakan daw ho. Inupakan daw po yung mga senador na mga pro-China, mga kababayan. Eto, talaga naman kaupak-upak ho yung mga yan. Nakakabwisit ho yung mga yan, mga kababayan. Biruin nyo ho, mga boss chief amo, sir, ha? Yung mga bayani natin noong araw ho. 'Di ba? Yung mga bayani natin noong mga araw ho, ipinagtanggol ang Pilipinas, talagang iniyalay ang kanilang buhay, wag lang pong mapasakamay ng mga dayuhan ang ating inang bayan. Sila Andres Bonifacio ho, mga bossing, kung maalala nyo, base sa history ng Pilipinas, gulok, no? Itak, yun yung dala nila. Versus ang kalaban po nila, mga kababayan, rifle, na kahit nasa kanto ka o nasa kalayuan ka, aabutin ka ng bala. Pero hindi ho nagpatinag yung ating mga bayani. Lumaban po. Pero yung mga DDS, makarinig lang ho ng konting tensyon sa West Philippine Sea. Umaalog-alog na ho yung mga itlog eh. Kabado na ho, mga kababayan eh. No? Hindi kami sasali dyan. Ako, ayaw namin dyan. Ako. Sila ho yung mga laging nagsasabi na makabayan sila. Pero mga duwag naman po. Totoo, di ba? Duwag naman ho, mga bossing. Yun nga lang ho, mga patawag ng dating Pangulong Duterte nung nasa Pilipinas pa eh. Miss nyo na ang dating Pangulo? No? Yung sa dating Pangulong Duterte, ano ba yan kay Mark? Hindi ko naman nababasa yung mga comment niya. Wala akong nababasang Mark. No? Yung kay dating Pangulong Duterte ho, mga kababayan, wala naman lahat eh. Eto yung mga senador. Ang nakakalungkot po, yung mga senador natin, parang gusto nang isubo sa China ang Pilipinas. At tapos, meron pa tayong mga senador ho, mga kababayan, na parang gustong palabasin na ang Pilipinas ang laging naguudyok ng ang pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. Kilala nyo yun kung sino? Sige nga, paki-comment dyan sa comment section kung kilala nyo kung sino yung senador na yon. Makapal ang mukha. No? Sabi dito, sa balita ng Abante, Ping Lacson, inupakan mga pro-China sa Senado. No. Yun ang hindi namin maintindihan kasi winawater cannon na nga yung mga mangingisda natin, naputulan na nga ng daliri yung isang PCG dahil laging hinaharas yung ating barko. Bakit parang wala kang malasakit? Mas may malasakit nila doon sa sa China eh. Mas yung paho yung pinagtatanggol nila eh. Di ba? Kung pagtutugma-tugmain at pagsusunod-sunod ho, mga bossing, yung mga pinagsasasabi nila na there is no such as West Philippine Sea, hindi alam kung saan banda yung West Philippine Sea, hindi alam kung saan yung markings ng West Philippine Sea. Halata mo na inaano nila yung Pilipino eh. Na wala talagang West Philippine Sea. Diba? Hindi kayo nahihiya, mga senador, na mga maka-China, makakapal ang mukha ninyo. Imbis na sana, kampihan ng Pilipinas, hindi. Parang mas pinag-aalab nila at pinamumukha nila sa buong mundo, mga bossing, na Pilipinas ang nag-uudyok ho. Di ba? Na Pilipinas ang nag-uudyok para tumaas ang tensyon sa West Philippine Sea.
mga bossing. Ano sabi ni Binoy? Bumili din daw tayo ng water cannon. Tapos mag-water cannon. Tipo ho bang hindi naiintindihan yung kanyang sinasabi? Kaya yung ganyan, yung China, pinoprovoke nila tayo. Ipinoprovoke nila tayo para tayo ang magmukhang nag-uumpisa ng tensyon at gulo dyan sa West Philippine Sea. Kaya po ang ating mga kasundaluhan, Department of National Defense at yung iba ho, mga bossing, ang ginagawa po nila ay mapayapang pakikipag-usap. Di ba? Mapayapang pakikipag-usap. Tapos sasabihin ni Binoy, water cannon din tayo. Oh. Dapat kung halimbawa kinondena mo yung kapwa mo Pilipino dahil masyadong manghang at nagpalabas ng caricature ng presidente ng China, in the same manner ay condemn mo naman yung kabilang partido which is China dahil sa ginagawa nila sa Pilipinas. Ay wala hong ganun sila. Yung mga yan, wala ho. No, kaya ko nasasabi na makakapal ho yung mga mukha ng mga yan, mga kababayan. Ramdam at alata yung ang pagkampi nila mismo doon sa China, mga boss. Alam nyo ho kung bakit nagugustuhan at pinili na suportahan po ng mga kakamping si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing? Dahil na din po sa pagtindig ni Pangulong Bongbong Marcos versus sa China ho. Dahil ho dyan, mga kababayan. Diba? Dahil ibang-iba ho yung tindig ng bunganga ni dating Pangulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, puro lang yak-yak, puro lang ho yung mga, sasakay ako sa jet ski, no? Punta ako sa West Philippine Sea, ganito, ganyan. Pero wala naman po talaga. Hindi naman nagawa. At mas naging tuta at mas pinapaniwalaan pa nga ho si Antonio Trillanes. No, kasi ang issue nila kay Trillanes, sinasabi nila na ibinenta daw ni Trillanes ang West Philippine Sea. Pero sa totoo lang ho, mga kababayan, ano yung nakikita natin? Mas parang ho totoo na sila yung nagbenta sa Pilipinas sa China Yung mga pakulo dati na isasampa, ilalagay doon sa mga footbridge na Pilipinas, probinsya ng China. Ako ho, sa akin lang ho paniniwala ko doon, mga DDS lang din ho ang nagpakalat noon Si dating Pangulong Duterte lang ho din siguro ang nagpakalat noon Para subukan ang mamamayang Pilipino. I-try kung ano ang magiging reaksyon ng mamamayang Pilipino kapag ka isinabit nila, ibinandera nila yung Pilipinas, probinsya ng China. Di ba? Anyway ho, mga bossing, dito muna tayo. Magpapaalam muna ako. Maraming salamat.